morning po, ang mga anak ng Diyos. Pakitaas nga po mga kamay. Pwede po bang pumalakpak para sa ating Panginoong buhay? Hallelujah! Ayan, tumadami tayo. Praise God! Exalt you, Jesus, in our midst today. Come on, church. Ibigay mo yan para sa Panginoon. Sabihin nyo nga po sa iyong katabi. Sasayaw ka. Iindak
You are in this holy place. Hallelujah. This is your holy ground, Panginoon, and we can feel your presence. Hallelujah. You know, kapatid, I want you to meet this special man in my life. From birth, he is my beginning. He is my future. He is my confidence. Whenever I'm down, there is a blessed assurance that my future will be well. Hallelujah. He is our omniscient. He is our omnipresent. He's everywhere. If you can't decide, He's our wisdom. He is my wisdom. And I think all of you, kapatid, He is your lover of my soul, of your soul. Hallelujah. His name is Jesus. The Lord of Lords, and the Prince of Peace, and the King of Kings. Walang makakapantay sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. And now I want to challenge everyone, each and every one of you right now. Huwag mong isipin ang katabi mo. Just speak His name. Speak His name. Speak His greatness. Speak kung anong ginawa niya sa buhay mo. From the beginning until now. And speak kung anong i-declare mong gagawin ng Panginoon sa buhay mo in the future. Hallelujah. Sabi nga sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen? Amen? And in Tagalog, kapatid, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sa Kanyang pangalan lamang. Amen? And now, know the God that we serve. Know the God that we love. Make Jesus known in our lives. Hallelujah. There is hope in your name. You were able. You were able. Darkness flees in your name. You have overcome. You have overcome. Sin is ending, hell is shaking at the mention of your name.
always, Panginoon. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Hallelujah. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. So your name is holy. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Hallelujah. And now we're going to sing, kapatid, mga katangian ng Panginoon sa buhay natin na kaya niyang ipakita sa iyo at kaya niyang gawin sa buhay mo, kapatid. Panghawakan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Healer, Redeemer, Deliverer, my shelter, my refuge, the sun and my shield. Yeshua,
pinakita mo sa amin, Panginoon, kung gaano kakatila sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Kulang ang listahan, Panginoon, kung gaano kakadakila sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Hindi namin masabi, Panginoon, Lord, but so overwhelmed with your presence, O God. We are so overwhelmed with your love, Panginoon. We can't contain it, O Jesus. And we are so grateful, Panginoon. Walang mga problema, Panginoon, sa kaya mong gawin sa aming buhay. Walang mga flaws ng buhay namin. Sa kagaano ka ka-perfecto, Panginoon. At muli, Lord, pinakita mo sa amin, Lord God, hallelujah, na ikaw lamang ang kailangan namin. You are all we need. You are all that we need. And you are more than enough. Enough until we see you face to face, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love. And Lord, kung gaano mo kami kinatagpo sa aming awitan para sa iyo, Lord God, alam namin, Lord God, katatagpuin mo rin kami, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Bless your servant, O Lord. Hallelujah. Anoint him, Panginoon. That your glory will be seen, Lord God. Hallelujah. That your wisdom, Lord God, will be known, Lord God. Will be understood, Panginoon. And that your love will be felt, Panginoon. We praise you and we honor you, Lord. Hallelujah. These we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Pakisabi sa katabi, good morning. Excited na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, ako din po excited kasi natutuwa ako. Ang ganda ng ballpen, no? Natutuwa po ako kasi may pag-aaralan po tayo ngayon, parang daig pa pala ang telenovela. Sa Bible pala may mga ganun, no? Sino pong nanonood ng Dirty Linen? Napag-ahalata. Sa bahay may nagpe-play minsan na ganun eh. Dirty Linen, Unbreak My Heart, drama-rama sa hapon at saka prime time sa gabi. Sometimes may mga ganun, pero ang ganda pala kapag binabasa mo salita ng Diyos, minsan daig pa yung telenovela. Tama po ba? Malalaman po natin yan mamaya. Pero ngayon po, may tatanong po ako sa inyo. Sino po ang may alam sa salitang ito? Rejection. Sino na po ang nakaranas ng rejection? Sino na po ang nakaranas ng binasted? Ay, wala pa. Uy, pare-pare. Ang gagwapo. Sino na po ang nakaranas ng mag-reject sa nanliligaw? Wow, ang pumipila sila, pero sorry, it's a no. Meron bang mga ganon? Sometimes po, di ba, rejection, ayaw natin. Tama? Sino may gusto ma-reject? Ayaw, no? Parang sa work, alam niyo po ba, sa mga work, meron pong statistics na pag may nag-open na isang trabaho, alam niyo po, ang kukunin minsan isa lang, dalawa lang. Pero ang mga nag-a-apply, ilan po? Mga 20, 50, 100. Tama po ba? So, ibig sabihin, out of 20, sabihin na natin 20, 19 pwedeng ma-reject. Tama po ba? Sino na po nakaranas ng rejection sa trabaho? Pwede din namang napasok sa trabaho, pero nung nagka-pandemic, rejected. Tama po, may mga ganun, no? Masakit. Simulan po natin sa sakit para mamaya manhid na tayo. Tama po ba? Sa school, mga kabataan, may favorite mong pasukan na eskwelahan. Ito lang ang a-applyan ko. Kaso, rejected. Hindi ka pwede dyan. Masakit. Masakit, no? Lalo na sa magulang din. Kapag nalaman mo, anak,
alam ko kaya mo dyan sa UP. Sige, mag-entrance exam ka. Tapos, syempre, by faith, huwag ka nang magkuha ng iba. Kasi pinagpray natin yan sa Panginoon na makakapasa ka. Tapos, hindi nga kumuha sa iba. Pero nung andyan na yung resulta, bagsak. Rejected. Masakit, no? Sabi ko po sa inyo, sisimulan natin sa sakit. Maya-maya manhid na tayo eh. Pero totoo po yan. Sa school din, Lord, gusto ko po makapasa sa exam. Nag-aral ka ba? Hindi. O, rejected. Tama. Meron din po sa relasyon. Ito po yung nasimulan natin kanina. May pinagpe-pray ka, Lord, ang lakas ng pananampalataya ko po sa inyo. Total, hindi naman po kami nagkakalayo ng edad ni Marian Rivera. Pwede po bang siya na lang? Kaso, si Dingdong ang si Dingdong nga ba? Tama? O, diba? Si Dingdong nakatuluyan. Yun lang, hindi ako. Parang gano'n. May mga pinagpe-pray ka na sometimes ang sagot, hindi. Meron ding mga tao na gusto mong makasama, pero ayaw kang makasama. Nire-reject ka. So, alam niyo po, medyo masakit. Yung work, school, relations, madaming rejection na nararanasan ng tao. Tama po ba? Dito sa buhay, hindi palaging always yes ang sagot na makukuha mo. Sa tao man, kahit maging sa Panginoon. Tama po ba? Masakit. Ayan, may suntok. Di ba? Sino po yung may suntok kapag nare-reject? Sa dinami-dami ng niligawan mo, kahit isa walang sumagot. Ano ba yan? Suntok na. Di ba? Sa dinami-dami ng inaplayan mo, hindi ka man lang makapasa-pasa. Sobrang suntok at bugbog ka na. Alam niyo po ba, mas masakit kapag mas kadikit. Tama po ba? Sometimes kasi, minsan, yung rejection okay lang. Sa work, di ko man masyadong kilalain, okay lang, marami pang iba. Pero yung inaasahan mo, yung mas ka-close mo, doon ka nag-apply sa kakilala mo, tapos hindi ka pa rin nakapasa. Di ba mas masakit? Kasi kadikit mo eh. Tama po ba? Yung halimbawa, gustong-gusto mo na, Daddy, baka pwede naman pagbigyan mo ako, bilan mo naman ako ng ganito. Di ba, ang galing naman, masipag naman ako, nag-aayos naman ako ng pag-aaral, pero ang sabi ng daddy mo sa'yo, kabataan, hindi pwede. Mas masakit kapag mas kadikit. Tama po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung kadikit nyo, baka masaktan kayo niyan. Kasi mas masakit nga kapag na-reject ka, ng kadikit mo. Tama? Pero ano po ang hirap talaga kapag rejection. Kasi alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, ang rejection pala, kapag ikaw ay na-reject, kung ano yung nararamdaman mo kapag ikaw ay nasaktan physically, kapag nasuntok ka, yung sakit, yun din yung pinaprocess ng utak mo emotionally kapag na-reject ka. So ibig sabihin, tama din yung kasabihan, no, na words can be hurtful. Kapag ni-reject ka, masakit. Kahit hindi ka sinuntok, minsan mas masakit pa yung pag-reject. Tama po ba? Kaya mahirap ma-reject. Wow. Masakit, di ba? Pero parte ng buhay eh. Lahat ayaw ma-reject. Sinong gusto? Gusto ko pagkagising ko bukas ng umaga, lahat ng pupuntahan ko, hindi ako pwede papasukin. May ganun po ba? Pinaplano mo na, sana po, bukas ng umaga, hindi pwede. Tumatawa yung mga kabataan kasi ang gusto nila, hindi sila papasukin sa school. Lord, bukas nawa po, hindi pwedeng pumasok, may bagyo. Gusto nila yung rejection na ganun. Pero sa totoo lang po, lahat ayaw ma-reject. Tama po? Pero lahat, nakakaranas ng rejection. Tama po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Nasaktan na yan. Wow. Tingnan niyo yung katabi niyo. Nasuntok na yan. Ay, hindi eh. Parang sanay po ako lahat ng niligawan ko, sinagot ako eh. Wow. May ganun ba? Pero lahat po, nakakaranas ng rejection. Hindi ka man ma-reject sa mga lahat ng nililigawan mo, sa ibang bagay, for sure, may rejection yan. Amen ba? Ngayon, pag-aralan natin bago tayo pumunta kasi parang sabi, bayo nga.
lahat na-reject, di ba? At alam niyo po ba, kilala niyo po ba to? Hindi niyo po kilala? Ano lang po to ha, hindi naman talaga yan yung tunay niyang itsura. Wala pa pong camera nung panahon ng Biblia. Si David po yan, may hawak-hawak na, anong tawag doon? Slingshot. Ayan, si David po. Alam niyo po, si David nakaranas na rejection. Man after God's own heart. Malapit, dikit sa Diyos yan. Pero na-reject na po yan. Tama po ba? At yun po yung pag-aaralan natin ngayong araw. Kasi nakaka-excite po yung buhay ni David na ang dami rejection, pero ang ganda po ng response ni David sa rejection. Pero before that, pray po muna tayo. Hallelujah. Panginoon, thank you that you are readying our hearts, Lord. Panginoon, alam po namin na kami po'y hindi nyo i-reject kapag kami po'y lumapit sa inyo. So Lord, we are humbly coming to your throne of grace, O Lord God. We are asking for guidance. We are asking for fresh revelation, Panginoon. We are asking, Lord, for you to speak to us, Panginoon. Kung ano yung nais yung matutunan namin, kahit ako, Lord, pinag-aralan ko na to, Lord, pero kung anong nais yung matutunan ng bawat isa, alam ko po, catered sa bawat isa, Lord, yung salita mo dahil buhay ito, Panginoon. So, Lord, we speak life sa bawat isa, Panginoon, at ihanda niyo po ang aming puso sa lahat ng aming mapag-aaralan. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balik po tayo dito kay David. Alam niyo po ba, nireject siya ni Samuel, parang yung trabaho niya. Nireject siya ni Samuel. Alam niyo po ba, sino si Samuel? Samuel no? Siya po yung propeta. Inutusan po si Samuel ng Panginoon na pumunta sa Bethlehem. Tama po ba? At isama si Jesse at yung mga anak. Tapos, sabi kasi sasabihin ng Panginoon kung sino yung susunod na hari. Alam niyo po ba yung ginawa ni Samuel? Hindi lang lingid kay David, pero rejected po siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi, nung pinapunta po doon yung mga anak, nakita ni Samuel yung pinakapanganay, pinakamatikas, pinakamakisig. Ewan ko, makisig din si David kasi. Pero ibig sabihin, pinaka-worth para kay Samuel na maging hari. Ibig sabihin, pagkakita pa lang, ito ang magiging hari. So, in a sense, umpisa pa lang, rejected na agad si David kay Samuel. Tama po ba? Bakit kaya? Kasi, sometimes, yung mga kalapit mo, rejected ka na din. Kasi si Samuel, parang sabi niya, parang, Lord, sino ba dito? Sino ba dito yung dapat maging hari? Eto siguro. Hindi yan. Hindi ako, sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panglabas na anyo, kundi sa pangloob. Kaya si Samuel, unang tingin niya, kala niya yun ang yes sa Panginoon, pero ekis pala. Tama po ba? Sometimes may mga ganun, no? Kala natin, will ng Panginoon. Lord, parang ito yung will mo. Parang ito yung pinapagawa mo. Pero, sa tingin lang pala natin yun. Sometimes hindi pala yun yung gusto ng Panginoon para sa atin. And that's why we will receive a no from the Lord. Tama po ba? Next, si Eliab. Sino pong nakakakilala kay Eliab? Ayan, si Eliab po, siya po yung panganay, yung kala ni Samuel na siya yung magiging hari ng Israel. Si Eliab po, nireject din si David. Alam niyo pong nangyari, kasi di ba nung panahon ng giyera, napupunta kay Goliath, ano pong sabi niya kay David? Nung pumunta si David doon, ang sabi niya, anong ginagawa mo dito? Wala kang reason para nandito, David. Kasi, sino magbabantay nung mga tupa? Kukunti na nga lang tupa natin. Sinong magbabantay doon? Andito ka pa para makiusyoso. Sometimes ganun po, no? Yung mga kadikit mo, kapatid mo, yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, yun pa yung parang sinasabing, bakit ka nandito? Tama po ba? Sometimes na-reject tayo. Ganon din po si David, naranasan niya rin po pala yan. At ang last po, na mas masakit, si Jesse. Kilala niyo po si Jesse, kaano-ano na si David. Siya po yung tatay. Very good. Sige po, palakpakan po natin yung may alam na magtatay sila. Si Jesse po, nakaranas din si David na rejection kay Jesse. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, nung pinatawag ni Samuel, si Jesse at kanyang mga anak,
lahat po kasama. Si David iniwan sa mga tupa. Tama po ba? So parang umpisa pa lang, si David rejected na. Tama po? Pero bakit ganun yung character ni David? Kahit puros rejection yung naranasan niya, naging victorious pa din siya. Ang ganda nung kanta kanina natin, no? Your name is victory. Bakit kaya victorious pa rin si David? Kasi brothers and sisters, tandaan po natin, kahit ano rejection maranasan nyo sa mundo, hindi kayo iiwan ng Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin. So, Samuel, sige, reject mo ko. Eliab, Jesse, work, reject nyo ako. Relations, reject nyo ako. School, reject nyo ako. Pero alam ko, kasama ko ang Panginoon. At hindi ako kaya reject. Tama po ba? So, yun. Sabi, ang sakit. May suntok din. Nakaka-relate pala si David sa buhay natin, di ba? Kasi siya din, man, after God's own heart, nakaranas ng rejection sa mga tao sa paligid niya. Pero ito po, kanina nabanggit ko, sometimes si Lord, nagsasabi din ng DPD. Hindi pwede. Hindi pwede. What if si Lord na ang nagsabi na hindi pwede? Ano ang gagawin natin? Sometimes okay lang, no? Na kapag yung tao ang nagsabi ng hindi pwede, madali lang solusyonan. Kaya yan. Kaso kapag si Lord na yung nagsabing hindi pwede, parang kaya mo bang kontrahin ang sinabi ng Panginoon? Ano ba ang tamang character kapag si Lord na ang nagsabi na hindi pwede? Ready na po ba tayo na malaman? Sige po. Tatanungin ko kayo ngayon, bago tayo magsimula, pwede ba sa'yo ang hindi pwede? Sometimes hindi pwede sa atin na hindi pwede. Tama? Pwede ba sa'yo ang hindi pwede? Hindi pwede yan. Makibaka tayo. Tama? Sometimes ganun po eh. Hindi tayo papayag. Kasi nga, ang nature ng tao, kapag hindi, kapag rejection, masakit, may suntok. Tama po? Kaya ayaw natin. Hindi pwede sa atin ang hindi pwede. Pero brothers and sisters, I'm here para ma-refresh tayo kung si Lord na ang hindi pwede sa atin. Alam natin, masakit, may suntok, kadikit natin si Lord eh. Unless hindi ka masasaktan kasi hindi mo naman siya kadikit. Tama po ba? Pero sometimes kapag may gustong-gusto ka pero yung panalangin mo hindi tinupad, hindi sinagot, iiyak ka na lang eh, di ba? Pero Lord, parang hindi pwede to. Tanungin po natin sa sarili natin, Lord, ako ba kapag hinindihan mo, pwede ba sa akin ang hindi pwede? Simulan po natin, ayan. Historical time po. Ito po yung sinasabi ko na magandang istorya kay David. Alam niyo pong nangyari, di naging hari na po si David. One time, makinig po kayo kasi maganda po yung istorya na to. Daig pa po talaga yung silver, ano ba yan? Hindi pala. Dirty linen. Silver linen na. Dirty linen. Naku, mas maganda po yung istorya. Feeling ko nga po dito lang binase. Ang nangyari po si David, hari, popular. Sobrang sikat po na hari. Lahat victorious. Lahat yes. Lahat ng mga nilabanan, panalo. One time, napakaganda ng kanyang kaharian, pumunta siya sa rooftop, tapos nagmasid-masid. Pinapa-imagine ko lang po sa inyo, pero hindi ko po alam kung anong tunay na nangyari. Pero ganun po nasa Bible, na nasa rooftop siya. So inisip ko lang, nagmamasid siguro si David. Kasi bigla siyang may nakita. Nakita niya po si Sheba, na nagtitake ng bath, kaya Bathsheba. Hindi, joke. Meron pa, si Bathsheba po talaga siya. Si Bathsheba, naliligo. Ewan ko, ang linaw ng mata ni David, kaharian, tapos nasa rooftop, uy, may naliligo. Na-attract po. Sorry, SPG ba? Hindi naman, di ba? Na-attract po si David. Ano pong ginawa niya? Pinatawag niya si Bathsheba. Si Bathsheba po, may asawa. Si Uriah. Ayan, Uriah. Tama po? So may asawa, itong pinatawag ni David. Ikaw po, bilang babae, so babae palang tinanong, no? Hindi. Pero ibig sabihin, imagine ko po,
may asawa yung babae. Pero sometimes kasi, di ba, parang madjudge mo sa character. Nung una ko pong nire-read kasi na-judge ko na si Bathsheba eh. Bakit kasi ligo ng ligo tong babaeng to, nakita tuloy. Ganyan, di ba? Pero hindi po eh. Kasi po pala, panahon yun ng pagke-cleanse niya. Kasi po, nung unang panahon, kapag nagkaroon ng dalaw yung babae, may cleansing period kumbaga at kailangan nilang maligo, ganyan. Eh nakita ni David. So meaning po, dun sa ritual na yun, dun pa nakita ni David. Ngayon, kung ikaw pinatawag ng hari na super sikat, anong gagawin mo? Bilang man of authority, parang takot ka para sa sarili mo kapag sumuway ka. Tama po ba? So parang ganoon, kala ko kasi nung umpisa, nung nalaman ko to nung bata-bata pa ako, talaga tong si Bathsheba, bakit nung pinatawag, pumunta pa, di ba? Pero, naisip ko nga din po, kung hari yung nagpatawag sa'yo, susuway ka ba? Siyempre, hindi ka basta makakasuway kasi kapag sumuway ka, pwede kang mamatay. Hindi lang ikaw, pati yung mga mahal mo sa buhay. So, pumunta si Bathsheba. Ngayon, ayan na po, nagsimula na yung dirty linen ni David. Alam niyo pong nangyari, kwento ko sa inyo. Ayun, meron nangyari. Ayun na po yun. May nangyari. Ngayon, bumalik si Bathsheba, nabuntis, sinabi kay David. Alam niyo po itong si David, no? Mga para-paraan din. Kaya nakita niyo po yung character, medyo talagang, man after God's own heart, pero minsan may sablay. So brothers and sisters, maganda rin pong paalala yun, ha? Although, halimbawa, ako po, nagpipreach na, sometimes sablay din. Minsan, kala nyo tama, yung pala may tama, di ba po? So, bigyan niyo po ng konting leeway, ang tingnan lang po natin palagi ang Panginoon. Amen po ba? So yun po, tinignan natin si David. Ano ba naman tong si David? Nakabuntis ng may asawa. Tapos sinabi ni Bathsheba, Oy, David, nagpasabi siya, buntis ako. Ikaw ang ama. Ayun, yun po ang nangyari. Di ba parang telenovela? Tapos alam po ang naisip ni David? Sundalo kasi po si Uriah. Sundalo po kasi yon, sabi niya, patawag niya si Uriah. Alam ko, Uriah, medyo pagod ka na sa digmaan kasi ang dami mo nang pinapanalong laban. Kaya gusto kitang pagpahingahin, pumunta ka sa inyo. Relax ka muna kasama ang asawa mo. Ang gusto ni David, may mangyari din kay Bathsheba sa kay Uriah, para kung kunyaring may nangyari, pwede niyang sabihin na, si Uriah ang ama. Ay, ako naman tong si panahon pala ng pikot noon, no? Di ba? Grabe, skandalo. So yun ang naisip ni David. Kaso, itong si Uriah, siya? Parang magiting na sundalo. Sabi niya, yung mga kasamahan ko, nakikipaggera, pagod na pagod. Yung commander ko, may commander po kasi siya, sundalo lang siya, andun sa gera, tapos ako, magre-relax sa bahay kasama ng asawa. Hindi ako matutulog. Sablay ang plano ni David. OMG. Oh my gosh po yun. Oh my God. Di ba sablay? So paano yan? Anong gagawin ko? Walang nangyari, so pwede maiskandalo. Kasi nga, siya talaga yung tatay nung anak niya na pinagdadala ni Bathsheba. Ano pong ginawa ni David? Ito na lang, next plan. Uriah, halika. Mag-jamming tayo. Total, ang dami yung pinanalong laban. Tara, magpiesta tayo. Niyaya niya makipag-inuman si Uriah. Ginilasing niya si Uriah para sabi niya, yan, para pagkatapos, relax ka na, punta ka na dun sa pamilya mo, pahinga ka. Samahan mo yung asawa mo. Anong sinabi ni Uriah? Magiting na sundalo. Ayoko. Hindi ako makikisiping or matutulog doon sa pamilya ko kasi yung mga kasamahan ko nga nasa gera bakit ako pupunta? Sablay na naman yung plano ni David, no? Medyo ba naman tong man after God's own heart? Bakit ganito ang mga pinaplano? Parang pang telenovela nga talaga. Ano pong nangyari? Ayan na po, nagsimula na pong maging ano ba yun? Yung nakalimutan ko yung artista mamaya. Sasabihin ko sa second service. Panoorin nyo na lang. Pero nagsimula na may pinlano ng mas masama si David. Alam niyo po yung nangyari. Ang nangyari po, nakakasunod pa po ba tayo?
Okay, next week na lang po. Itutuloy natin. Okay lang? Ang nangyari po, sabi niya, ganito na lang. Pinatawag niya yung commander. Sabi, saan ba yung may pinakamahirap na digmaan? Doon mo nga dalhin tong si Uriah para matigok siya. Yun talaga yung plano. Ganun pala. Grabe naman si David, no? Nakita natin yung picture niya. Magiting na sundalo. Magiting na hari. Pero nung nakakita ng naliligo, kung ano-ano nang naisip. Grabe. Maiisip niyang ipapatay si Uriah. Grabe talaga. Kaya sabi ko, ano ba to? Lord, man, after God's own heart, ano ba itong nangyayari? So yun ang ginawa. Nagkutsaba sa commander, pinadala si Uriah dun sa pinakamahirap na labanan na panalo yung giyera, pero patay si Uriah. Yun po yung nangyari. Tapos, andito na po tayo. Sa 2 Samuel 12, kung may Bible po kayo, sundan po natin. Sabi po ni si Nathan, propeta po, pumunta kay David. Ang sabi kay David, sabi niya, meron isang mayaman, tapos madaming mga alaga. Marami siyang ari-arian, mayaman, pero may dumating na bisita. Tapos, ang pinaghanda niya, imbis na yung mga alaga niya, ang pinakatay niya, ang pinili niya, yung isang mahirap na may alagang nag-iisang tupa. Yun yung pinatay para ihanda sa bisita. Ang sabi ni David, grabe naman yan. Sobrang sama naman ng taong yan. Ang yaman-yaman niya. Pero, ang kinuha niya, yung nag-iisang tupa nung mahirap. Dapat pagbayarin yan. 4 na beses dapat ibalik yung tupa na kinuha niya. Hindi alam ni David, siya yung tinutukoy ni Nathan. Ang sabi niya, kinabutan ako, sorry Lord. Ang sabi niya, ikaw yun. Alam ng Panginoon yung ginawa mo. Brothers and sisters, sorry Lord. Alam ng Panginoon yung puso natin. Kahit hindi niya alam. Hindi alam ng tao sa paligid natin, yung mga pinag-iisip natin, ginagawa natin. Alam ng Panginoon at hindi natin siya maloloko. Amen po ba? Ano pong reaction ni David nung sinabi yun? Eto po, sa verse 13. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Brothers and sisters, sa mga susunod na verses, dito po natin malalaman bakit man after God's own heart, despite sa ginawa niya, I have sinned against the Lord. Hindi na nag-deny. Hindi na sinabi, hindi ako yan. Si Uriah talagang ama niyan. Hindi siya nag-deny kasi wala kang maitatago sa Panginoon. Tama po ba? So, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes. Brothers and sisters, I would like you to read this. But the Lord has forgiven you. Pakisabi nga po yun, but the Lord has forgiven you. Sabihin mo sa sarili mo, but the Lord has forgiven me. Once you acknowledge, brothers and sisters, that you have sinned against the Lord, and the Lord sees your heart, that you're in repentance, the Lord has forgiven you. At anong pong sinabi? Pakikiapid, and you won't die for this sin. Kasi yun po yung batas noon. Nevertheless, because you have shown utter contempt for the word of the Lord by doing this, your child will die. Kaso, hindi ka makakawala sa consequences ng kasalanan mo. Tama po ba? Kasi po ang position ng Panginoon dito, imagine mo, si David pinagmamalaki ang Diyos. Pero, yung ginawa niya, kasuklam-suklam sa Diyos, ano pong makikita ng mga Israelites na pinamumunuan niya at saka nung ibang tao, nakaaway niya, na sinasabi niya, ang Diyos namin ay buhay, matatalo namin kayo. Pero yung Diyos nyo, nangungunsinte ng ginagawa nyo? No way. Tama po ba? So, by doing this, your child will die. Ano pong ginawa ni David nung sinabi yon? After Nathan returned to his home, the Lord sent a deadly illness to the child of David and Uriah's wife. I would like you to take note of this kung paano po sinabi sa Bible. Uriah's wife, si Bathsheba, David begged God to spare the child.
He went without food and lay all night on the bare ground. The elders of his household pleaded with him to get up and eat with them, but he refused. Nung sinabi mamamatay yung anak, ano pong ginawa ni David? Nagpanikluhod, dumapa, hindi kumain. Hindi siya kakain at humihingi siya ng kapatawaran, pagmamakaawa sa Panginoon to spare the child. Sometimes may mga ganun po tayo, no, na gustong-gusto natin, Lord, gusto po naming mangyari to sa buhay namin. Gusto po naming mangyari to sa church namin. Magpa-fasting pa po kami ng 21 days. Nakaka-relate po. Pero, kahit anong pilit, hindi ako gagalaw, hindi ako kakain. Lord, gusto ko na mangyari itong pinapanalangin ko. Lord, pagbigyan nyo naman po ako, gustong-gusto ko po siyang mapangasawa, sana lang. Lord, gustong-gusto ko po talaga na makuha tong kontratang to. Lord, gustong-gusto ko po talaga na makapasok sa school na yun eh. And you pleaded. Nagmakaawa ka sa Panginoon, pero, sabi dito, on the 7th day, the child died. Kahit anong dasal, pagmamakaawa mo, hindi pwede, sabi ng Panginoon. Kahit anong dasal mo, Lord, gusto ko pong makapasa, hindi pwede, bagsak. Lord, gusto ko pong makuha yung trabaho, yung kontratang to, hindi pwede, negative. Lord, gusto ko pong makalaya sa sakit na to, hindi pwede. Sabi niya dito, David's advisors were afraid to tell him. Sabi, nung may sakit nga, ganyan ang ginagawa, naglulupasay na. Kapag sinabi pa nating patay, ano na lang gagawin yan? Tama po ba? Anong gagawin niya kapag patay na? Nako. Nung nakita ni David na nagbubulungan yung mga advisors, sabi, ay na-realize niya yung nangyari. Ay, wala na. Sabi niya, is the child dead? He asked. Sabi, yes, they replied, he is dead. Sometimes masakit po, no? Lahat naman, meron na po bang nawalan ng mahal sa buhay? Masakit po, no, na siyempre alam nyo na mahal nyo, tapos hindi nyo na makakasama. Masakit. Tapos, kaya mo pa bang baguhin yung sitwasyon? Lord, pagalingin nyo naman po yung tatay ko, nanay ko, gusto ko pang makasama. Pero, wala na. Pagalingin nyo naman yung anak ko or mahal ko sa buhay, pero wala na. The child is dead. Hindi pwede, sabi ng Panginoon. Ano pong ginawa ni David? Sometimes po, ang hindi pwede ay pagtatama. Tama? Ay, nagkaintindihan po tayo. Ang hindi pwede ay pagtatama ng Panginoon. At yun ang naunawaan ni David. Kahit anong pagmamakaawa niya, consequence ng kasalanan niya, pagtatama ng Panginoon yan sa kanya. Amen ba? Sometimes, kahit anong prayer mo, pero, Lord, I ask for anointing. Sa akin lang po, as preacher, Lord, I ask for anointing, Lord. Para po, yung anong sasabihin ko sa congregation, galing sa inyo, Lord, gusto ko ng fresh revelation. Pero hindi ako nag-aral ng salita ng Panginoon. Anong ma-receive nyo mula sa akin? Wala. Kasi hindi ka kukonsintihin ng Panginoon na hindi ka na mag-aaral, kahit sa pag-aaral sa estudyante, di ba? Lord, exam day. Lord, gusto ko po in Jesus' name, pumasa ako sa exam. Pero hindi ka nag-aral. Kukonsintihin ka ni Lord na pumasa ka? Hindi. Kasi kapag kinonsinti ka ng Panginoon na pumasa ka, every time na lang na may exam, in Jesus' name, I ask for wisdom. Tama po ba? Yung character natin hindi mahuhubog. Yung pagtatama, wala. Pagmamali ang mangyayari. Tama po ba? Ganun pala yun. Ang hindi pwede ay pagtatama. Sometimes kasi humihingi tayo, pero again, sa kalooban pala ng Panginoon. Kapag pinagbigyan ko tong anak kong to, wala na tong time para sa akin. Lord, gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho, yung malaki sweldo.
na bibigay ni at pastora na example. Pero sabi ni Lord, hindi pwede. Kasi kapag yung trabaho na yan, ang binigay ko sa'yo, ay makakalimutan mo na. Makakalimutan mo na ako. Sometimes ganun, brothers and sisters. Pagtatama, minsan gusto natin na yes lang ng yes ang Panginoon, ginagawa natin siyang genie. Tama po ba? Kung ano yung wish natin, gusto nating masunod. Pero hindi po ganun ang Panginoon. He is a sovereign God. At imagine niyo po kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. Na kahit alam niyang may suntok sa bawat isa sa atin, gusto niya matama yung karakter natin. Amen po ba? Sige, pakpakan po natin yung Panginoon. So, ang ganda po, no? So, pagkatapos nun, sige, pag ikaw nawalan ng anak, na Lord, dikit na dikit tayo bakit hindi mo ako pinagbigyan, Lord? Lord, nagtatights naman ako Bakit kulang na kulang naman yung budget ko? Lord, bakit yung lahat ng ginawa ko nauwi sa wala? Hindi pwede, sabi ng Panginoon. Anong gagawin mo? Magmamaktol ka? Kasi naman Lord hindi pwede yan Ano pong ginawa ni David? Then David got up from the ground. Ang galing po, no? Wash himself, put on lotions, and change his clothes. He went to the tabernacle and worshiped the Lord. After that, he returned to the palace and was served food to eat. Food and ate. Nung nalaman ni David na namatay na yung anak niya, ano pong ginawa niya? Bumangon, nag-ayos, naligo, kumain. Nagulat yung mga advisors niya. Hala, anong nangyari dito? Ang daming pinagdaan ng pagsubok nito pero nakakangiti pa din. Bakit ganun? Nung may sakit yung anak niya, buhay pa, hindi binigyan ng panahon yung anak. Pumunta na lang dun sa worship area at nagpray na lang ng nagpray. Pero ngayong dead na, hindi na nagluluksa. Kumakain pa. Naligo pa. Parang hindi naman, parang anong nangyari dito kay David? Kasi po, alam ni David na ang hindi pwede ay pagpapalaya. Amen po ba? Ay, sige po, palakpakan natin, Panginoon. Sometimes, brothers and sisters, ganun May mga relasyon ka na gusto-gusto mong isalba, pero sabi ni Lord, hindi pwede. Magpakalaya ka na. Tama po ba? Merong work na nako-compromise yung paglilingkod mo sa Panginoon o hindi lang nun. Nako-compromise pati yung integrity mo. May mga ginagawang ibang hindi mo gusto at hindi ayon sa Panginoon. Sometimes sasabihin ni Lord, stop na, alis ka na dyan. Kailangan nating makalaya. Kailangan nating ma-realize na ang hindi pwede ng Panginoon ay pagpapalaya. Tama po ba? Sige po, pakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po, sometimes ganun kasi parang minsan nako-confuse tayo sa wait at saka sa no ng Panginoon. Tama po ba? Pero si David hindi na-confuse, no? Nung alam niyang patay na, anong sagot doon? Ibig sabihin, no na yun. Hindi naman pinagsabi, sige wait, ipagpatuloy mo lang ang pagpe-pray mo. No, kasi yan, baka after niyong ilibing mabuhay. Hindi naman ganoon, di ba? Patay na So no. Alam ni David na no ang sagot. Sometimes, brothers and sisters, ang tagal na tayong sinagot na no ng Panginoon, pero nagpupumilit pa din tayo. Tama po ba? That's why I pray, kung meron po tayo na pinagpupumilit na panalangin sa Panginoon, bigyan po tayo ng revelation, baka sinagot na tayo years ago at ilang taon na po tayong nakakulong dyan. Tama po ba? Pinagpipilitan natin, pero ang gusto ng Panginoon, dati pa pinalaya na kita. Tinanong mo ko, nag-pray ka, lahat ginawa mo, nagpatira pa ka, pero ang sagot ko, hindi ka pa rin susunod, hindi pa din pwede, hindi pwede sa'yo ang hindi pwede ko. Brothers and sisters, ang hindi pwede ng Panginoon ay pagpapalaya sa iyo. Amen ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Ngayon, sige, pagkatapos maligo, anong ginawa nitong si David?
Grabe din, no? Then David comforted Bathsheba, his wife. Siyempre, okay, sino naman po ang hindi malulungkot sa lahat kapag nawalan ng anak? Kahit ako po'y tatay, alam ko po, nanay ang pinakamalulungkot. Tama po ba? Then David comforted Bathsheba, his wife. Brothers and sisters, kanina po, sabi ko, tandaan nyo, di ba? Paano po dinescribe si Bathsheba? Uriah's wife. Nung panahon na andyan pa yung penalty ng Panginoon, andyan pa yung consequences, ang tingin, hindi pa David's wife. Uriah's wife pa rin. Pero, pagkatapos ng sagot ng Panginoon, pagkatapos mag-worship ni David sa Panginoon, imagine nyo po, no, bigla ko lang naisip, ang dami niyong ginawa. Alam ko po may makakredit nun eh. Parang ang dami niyong ginawa. Kasi gusto niyo makasama pa yung mahal niyo sa buhay, pero biglang wala. Pero after that, you can still worship God. Wow, grabe po, no? Kaya pala si David, man after God's own heart. Kasi kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, after niyan, kapag sumagot ang Panginoon, kahit hindi pwede, papupurihan kita, Panginoon. Amen? And then David comforted Bathsheba, his wife, and slept with her. She became pregnant and gave birth to a son. And David named him Solomon. Ay, kilala po natin to, no? Yun pala yun. Kala ko, iba yung nanay ni Solomon. Ito pala ang revelation. Nakita na natin yung diary sa itaas ng cabinet. Ay, hindi na po alam ng mga bata yun, nakakainis. Mara Clara, alam. Mara Clara, na all this time nasa taas lang pala ng cabinet yung diary. Tapos malalaman natin. Okay, she became pregnant and gave birth to a son. David named him Solomon. The Lord loved the child and sent word through Nathan the prophet that they should name him Jedediah, which means beloved of the Lord, as the Lord had commanded. At alam na po natin yung mga susunod na istorya. Amen po ba? Si Solomon yung naging hari, wisest king of all. Tama po ba? Full of wisdom, full of riches. Yun po si Solomon eh. So, grabe po, no? Kapag hindi pwede pala ang Panginoon, pagpapala pala. Tama po ba? Sige, palakpakan po natin. Ang ganda po, no? Kapag hindi pala pwede sa Panginoon, pagpapala. Kasi ang Panginoon hindi bounded by time. Sometimes po kasi nalilito tayo na parang hindi alam ng Panginoon yung mangyayari sa hinaharap. Taas po siya ng time, nakikita niya. Anong decision mo, may free will ka, pero lahat ng decision mo, alam niya kung saan patungo. So, alam niyo po yun, imagine niyo po may mga branches yung pupuntahan niyo, may mga decision kayong tatahakin, pero alam ng Panginoon kasi nakikita niya, ito kapag pumunta ka dyan, doon ka sa bangin, mababagsak. Kapag dito ka, kaya gumagawa ang Panginoon ng paraan. Iko-close niya yung door, ay wag ka dyan dumaan anak, dito ka dumaan. Tama po ba? Kaya sometimes, kapag tayo, nakita natin sarado yung pinto, malungkot tayo, babalik tayo, magdi-detour. Pero hindi natin alam, pinipigilan ka pala ng Panginoon, baka mahulog ka sa bangin. Amen po ba? So brothers and sisters, I would like you to reflect on this and to hold on to this, na yung yes at no ng Panginoon, same value para sa ikakabuti mo. Amen po ba? Kasi ang Panginoon natin ay mabuti. So kahit nag-no yan, para sa ikakabuti mo. Sometimes gusto natin mag-yes ang Panginoon kasi kala natin mas mabuti yung yes para sa atin. Kasi nga, may suntok kapag no. Tama po ba? Pero ang yes at no ng Panginoon, mabuti. Hindi naman pwedeng mas mabuti tayo sa Panginoon na alam natin kung anong mas makakabuti sa atin. Amen po ba? Likas sa Panginoon ang pagiging mabuti. Kaya kapag sinabi niyang hindi pwede, panghawakan mo na sa ikabubuti mo yon. Amen? Ang hindi pwede ay pagpapala. Imagine nyo po, kung gumaling yung anak, ng anak ni Bathsheba at David nung panahon pa ni Uriah, ano na lang pong mangyayari sa bata? Di ba po, may imagine, ay ito, wala, puro pressure, burden yung bata paglaki.
baka magka-trouble pa kung sino yung dapat maging hari. Tama po ba? Magkakagulo pa. So, alam niyo po, sometimes hindi natin maarok yung isip ng Panginoon. His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Pero ang panghawakan po natin, pagtiwalaan natin na para sa ikakabuti natin. Amen ba? Ganun po imagine ko pa lang, imagine niyo po kung yung bata na buhay, hindi nagluksa at naligo si David pagkatapos at hindi niya kinomfort yung asawa niya, walang Solomon. Di ba? Walang Proverbs. Tingnan niyo po kung gaano dakila ang wisdom ng Panginoon. Tama po ba? Ibang cell po yung magtatagpo. Tama. Iba po yung maglalaban-laban kasi ibang time na po yung mangyayari. Kung sakaling magkaroon pa sila ng susunod na anak. So sometimes ganun po, brothers and sisters, may mga nangyayari sa buhay natin, nakala natin wala lang or kala natin negative, pero ang totoo para sa ikakabuti natin. Kahit yung sa pinakamaliit na bagay, brothers and sisters, ano ba yan? Nakakainis naman yung sintas ng sapatos. Bakit naalis pa? Pagka mong ganun, biglang may dumaan na sasakyan. Yun pala, kaya nawala yun. Kaya pala kailangan mong, isintas yung sapatos mo kasi kapag hindi, salpok ka ng sasakyan. May mga ganun pong bagay na sometimes we will not know. But God is protecting us. Amen. Anak niya tayo At alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Tama po ba? Okay. Ngayon, sabi po dito, sige. Gusto ko lang po, mabilis lang po, pero gusto ko pong i-express or gusto ko pong ipalala na sometimes yung hindi pwede ng Panginoon, kala natin, KJ si Lord. Pero ang totoo, ito ay pagtatama sa atin, ito ay pagpapalaya sa atin, at ito ay pagpapala sa atin. Amen po ba? Now, brothers and sisters, gusto ko lang din pong paalam sa inyo as we end. Sometimes po kasi, naisip natin, si David yan, sa New Testament, sino kaya yung sa tingin nyo na na-reject din? Actually po, sabi ko, si Paul, punta po tayo sa Corinthians, na-reject din po yan ng Panginoon. Tama po ba? Sino po si Paul? Siya po yung nagsulat ng pinakamaraming book sa New Testament. So kung siya po, yung nagsulat ng libro, hindi nakaligtas sa no ng Panginoon, tayo pa kayang nagbabasa lang ng libro. Makaligtas ba sa no ng Panginoon? Hindi po, di ba? Sabi po dito sa 2 Corinthians 12, even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth, but I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. Kasi po sumisikat si Paul. So ang daming revelation na pinapabatid niya sa mga tao. Pero, therefore, in order to keep me from becoming conceited, para iwas ako ng Panginoon sa pagiging mayabang, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 beses siyang nanalangin sa Panginoon. Lord, alisin niyo na po yung sakit ko. Pero anong sabi ng Panginoon? Yung parang, di ba may mga ganun po ba tayo? Yung parang, Lord, alisin niyo na po, hirap na po ako Sometimes merong ganun, pero meron palang mas magandang lesson ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Anak, kaya ako binigay sa iyo yan para hindi ka magyabang. Kasi kapag palaging yes ang sagot sa iyo, baka makalimutan mo na ako. Tama ba? Anak, kaya ko yan binigay sa iyo para matandaan mo kung sino pa rin ang Diyos mo. Hindi yung ako ang Diyos sa iyo. Tama po ba? Sometimes kasi ganun Ang tingin natin sa sarili natin, si Lord yung utosan natin, na kailangan lahat ng iutos natin ang sagot yes. Tama po ba? Pero minsan, nakakalimutan natin, the Lord is sovereign, kaya siya ang masusunod. Pakisabi sa katabi, siya ang masusunod. Sige, baka natin Panginoon. Siya ang masusunod. Lord, ikaw ang masusunod. Amen po ba? Sabihin po natin yun, Lord, ikaw ang masusunod sa buhay ko. Amen. Bakit, Lord, ayaw niyong alisin? Hirap na ako, Panginoon. Ano bang gusto niyong lesson para sa akin? Sabi po dito sa verse 9, Anak, my grace is all you need. Amen po ba? My grace is sufficient for you. My power works best in weakness. Tama po ba?
Anak, kaya nararamdaman mo yan para makita yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo. When you are weak, God's strength is revealed. Amen po ba? Palakpakan natin, Panginoon. Lord, alam ko may mga flaws ako, alam ko nare-reject ako, alam ko mahina ako, pero alam ko, Lord, kasama kita. At alam ko, Panginoon, na sa aking kahinaan, ikaw ang kalakasan ko. Amen po ba? So, that's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, Panginoon, alam ko na dito makikita ang kalakasan mo. Amen ba? So brothers and sisters, ang ganda po, no, na sometimes ang gusto lang natin mag-enjoy kapag katapos ng problema. Hay, sa wakas nalagpasan ko din ang pagsubok na to. Pero brothers and sisters, can I challenge you po? Gawin po kaya natin na kahit andyan yung problema, hay, masaya ako dahil sa problemang to, makikita ang kadakilaan ng Panginoon ko. Amen? Na sometimes, huwag nating isipin kung kailan tayo magsasaya kapag tapos na yung problema. Habang may problema, magsaya ka kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon at yung level ng problemang yan, kayang-kaya mo. Amen? So yung pala yun no? Parang, Lord, when I am weak, then I am strong. Now, brothers and sisters, as we end, ito na rin po, i-end ko na lang po kasi sometimes, yung hindi pwede sa atin, kala natin kasi, rejection ng Panginoon, nakakalimutan natin ng yes at no ng Panginoon, magka-level lang po at ito ay para sa ikakabuti natin. Pero, alam niyo po, may gusto din akong i-share. Last verse naman po, sabi ko po kanina, di ba, yung nagsulat nga ng mga libro sa Biblia, nakaranas ng rejection sa Panginoon para maitama, mapalaya, at maging pagpapala. Paano pa kaya tayo na nagbabasa lang? Pero may next level pa po, brothers and sisters. And nawa po ito yung maging suntok sa bawat isa sa atin. Brothers and sisters, punta tayo sa Luke chapter 22, verse 42. And this is where I will end. Yung nagsulat ng Biblia, nakaranas na rejection, yung salita mismo, ang Panginoon, si Jesus, nakaranas din na rejection. Sabi sa verse 42 sa Luke 22, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me, Panginoon. Kung okay lang naman, sobrang hirap na. Pwede bang hindi ko na lang maranasan to? Pwede na bang hindi na lang ako makpako sa krus ng Kalbaryo? Alam ko, Lord, na sobrang sakit ng mararamdaman ko, sobrang suntok ang mararamdaman ko. Pero ang sabi niya, yet, I want your will to be done, not mine. Panginoon, yung will mo ang mangyari, hindi ang will ko. And then sabi dito, then an angel from heaven appeared and strengthened him. Brothers and sisters, si Jesus nga, nireject ng Panginoon. Tayo pa kaya? Hindi makakaranas ng no? Pero I would like you to reflect on what the consequence of God's no to Jesus. Sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet your will be done and not mine. Take this cup of suffering. Pero ang sabi ng Panginoon, no. Mararanasan mo yan. Bakit? Kasi gusto ko, lahat ng nilikha ko, lahat ng tao, maging tama sa harapan ko, maging malaya sa kasalanan, at maging pagpapala. Kaya anak, hindi pwede. At naintindihan ng Panginoong Jesus yun. Alam ko, Lord, hindi pwede. Nagpapako sa krus ng Kalbaryo para yung hindi pwede niya maging pagtatama sa atin sa harapan ng Panginoon, pagpapalaya sa atin,
at saka maging pagpapala sa atin. Amen po ba? So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And thank you, Father, for saying no to Jesus. Kasi kung nag-yes, lahat tayo, impyerno. Amen po ba? Buti na lang, nag-no ang Diyos Ama kay Jesus. And nakita naman po natin ang ating Panginoon kung gaano ka-submissive. And that's what I would like to impart on you today po. Kapag nag-no, yes, Lord, your will and not mine. Kung anong kalooban mo, hindi kalooban ko, Lord. Kung yung no mo ang kalooban mo, hindi ko na ipipilit yung yes ko. Amen po ba? Kasi alam ko na mabuti kang Diyos, tapat kang Diyos, ang hindi mo ay pagpapala, ang hindi mo ay pagtatama, ang hindi mo ay pagpapalaya. Tama po ba? Kaya as we sing po, sige po, tayo po tayo, and as we sing this, let's remember our God's goodness sa ating mga buhay. Tandaan natin na sometimes makaka-receive tayo ng no sa Panginoon, pero hindi mapapalitan ang kabutihan ng Diyos kahit nag-no pa siya. Amen ba? Gawin mo panalangin to sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I love you. Your mercy never fails. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan ang tanda natin
alam po namin para sa ikakabuti namin. That's why this is our declaration, O Lord, na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon, alam namin, kasama ka namin, you're always faithful, O Lord. And as we sing this again, let's declare the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. You are faithful, O Lord. And all my Panghahawakan namin, life you Panginoon, ang have kabutihan been mo. so good. Hindi man namin nakikita, O Lord God. Every breath that I am made, Alam po namin na lahat oh, ay para sa I will kabuti namin, Panginoon. sing of the Hallelujah. goodness of God. Hallelujah. In all our lives, all my life you have been faithful. Yes, oh Lord. And all my life you have been you've been so good. So good. You've been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti. Sa answer mo mang yes or no, mabuti ka sa